video, gumawa naman po tayo ng cheesy beef empanada. So ito, pwede nating ibenta ng luto at pwede rin naman po nating ibenta ng hilaw na tulad po nito. Step by step po natin itong gagawin at dito po sa video na ito, ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kalaki yung posible po nating tubuin sa pagninegosyo po ng empanada. Paano gagawin? Tara! Umpisahan na po natin. So, unahin na po natin ang paggagawa po ng ating dough empanada. Gagamit tayo dito ng 1 kilo ng all-purpose flour, 1 teaspoon iodized salt, para medyo manamis-namis yung ating dough, 2 tablespoon white sugar, and then, maglalagay na tayo dito ng butter, margarine, o kaya naman lard. Ito, 1 bar. Tapos, ginayat ko lang yan ng slice-slice. Meron pa akong natira sa ref na margarine din, isasama na natin. 40 grams po ito. And then, maglalagay pa po ako ng 40 grams po ng vegetable shortening. Pero kung walang lard, okay lang naman po na purong butter or margarine yung gamitin po natin. Pagdami ng margarine o kaya butter, mas magiging flaky yung ating pong empanada. I-mix lang natin yung ating margarine dito po sa ating flour. Kapag tingin nyo, na-mix nyo na ng ayos, ngayon pwede na po tayong maglagay ng tubig. Sa paglalagay po ng ating pong tubig, ito dahan-dahan lamang po. Kasi iba't iba kasi tayo ng flour na gagamitin, so baka mapadami. Hindi naman po ganun kaselan yung paggagawa po ng dough ng ating empanada pie. Basta ang mahalaga doon is nagpo-form ng bilog yung flour po natin. Kaya tsansya-tsansya kasi depende din po yun sa dami ng ilalagay po nating butter, margarine. Malay nyo, dagdagan nyo yung margarine na ilalagay po ninyo. So, mababawasan po yung pinakang tubig po natin. Mas better din po na ang gagamitin po natin ay cold water. Itong ginagamit nating mixing bowl, measuring cup, and then yung ating gloves. Sa online ko po lahat to nabili. So, kung gusto nyo pong umorder, yung link po ay nasa description. Ang sunod na po natin gagawin, mamasahin lamang po natin ito ng mabuti hanggang sa magdikit-dikit po yung atin pong dough. Isa niyong palatandaan, yung nagpo-form na ba siya ng bilog. Ito yung kagandahan sa empanada dough kasi hindi tayo pahihirapan sa paggagawa po ng dough. Kaya paboritong-paborito ko to, bukod sa masarap, is madali talagang gawin yung pinakang dough po natin. Yung masa natin, ganto-ganto lang yung style na ginagawa ko. Kapag ganyan nagpo-form na ng bilog, okay na po ito. Pwede nating takpan ng cling wrap and then pwede rin naman po ang telang malinis. So, ire-rest po natin yan. Pwede naman po natin itong hatiin sa pagbabalot. Kasi halimbawa, yung kalahati bukas nyo pagagawin, pwede po yon. Basta ilalagay lamang po natin sa chiller. Kapag nire-rest po natin yung ating empanada dough, ngayon magawa na po tayo ng palaman po natin. Ang gagawin naman po natin ay beef. Maglagay lang tayo dyan ng kaunting oil kasi yung ating pong beef, mag-o-oil din po yon. Kahit mga half tablespoon, okay lamang po yon. Ilagay na po natin yung ating beef. Sangkutsahin po muna natin. Ito tumitimbang ng 600 grams. Kapag ganyang nasangkutsan nyo na, pwede na tayo ditong magbawas ng oil kung gusto po natin. Dami nating nabawas na oil. Tingnan nyo naman. Oh. Ngayon, igigisa na po natin. Maglagay tayo ng bawang. Ilagay na din ang sibuyas. Pagtingin nyo, nahalo nyo ng mabuti. Ngayon, isunod na po natin ang ating mga gulay. Patatas, carrot, isang bell pepper, fresh na green peas. Kapag nahalo nyo na po ulit ng mabuti, maglagay naman po tayo ng pampalasa natin. 1 teaspoon ng paminta, 2 teaspoon ng iodized salt, 1 sachet ng oyster sauce. Dito, maglalagay ako ng estimate 1 tablespoon ng tomato sauce. Pero ito po ay optional. Para sa pampabango, pasarap, maglagay tayo ng estimate 1 tablespoon ng Knorr liquid seasoning. 1 tablespoon ng white sugar, pang balanse dun sa alat. Hindi na po natin i-overcook yung ating pong mga gulay kasi ang gusto ko ay yung medyo malutong-lutong yung ating pong mga gulay-gulay. Estimate, hinalo ko lamang po ito ng 2 minutes. Pwede na po natin patayin yung ating pong apoy at balikan na po natin yung ating pong dough. Pakabango ng amoy nito mga katipid tips. Dito, gagamit nga po pala tayo ng cheese daily queso yung ginamit po natin. So, pwede nating gayatin, pwede rin naman po nating yadyarin. Pero ako, yayadyadin ko na lamang po ito. Tapos kapag kulang, add na lang tayo. Yung malalaki yung ginamit natin.
gagamit tayo ng timbangan kasi puputol-putulin po muna natin to sa size na nais po natin. Pinuputol-putol na po natin itong ating dough para mamaya dire-diretso na ba yung gawa po natin. Tumitimbang po iyan ng 35 to 37 grams. Pwede tayong magtas ng flour kung madikit. Meron tayo ditong egg. Brush lang natin para mas masil ng ayos. Yung ating cheese. At ito po yung ating palaman na niluto. So ngayon ready na tayo magpalaman. So i-flatten lamang po natin. Maglalagay tayo ng palaman po natin. Medyo awas sa 1 tablespoon. Ilalagay lamang po sa gitna. And then kukuha lamang po tayo dyan ng kaunting cheese. Ganun lang. And then itupin natin. Bilog-bilog lang natin sa gilid. Kung gusto nyo, lagyan pa ng design, pwede nyo gananan ng tinidor. Mas mabilis talaga yung gawa po natin kapag meron po tayong molder na gagamitin. Katulad po nito. Kumpara po sa mano-mano. I-brush lang natin. Palaman, 1 tablespoon, and then maglalagay tayo ng kaunting cheese. Ganan po yan, and then sarado lang natin. Magkakaroon ng labi sa gilid, so ito, magagawa pa rin natin itong empanada. So, ito na siya. Kung hindi pa kayo satisfied sa pagkakasara niyang empanada na yan, pwede pa yung gamitan ng tinidor. Dagdag design din to mga katipid tips. Ganun lamang po yung gagawin ko. Ayan, meron akong nagawang ilan, and then magbabalik po tayo. Nalagyan na po lahat natin ng palaman at yung hindi ko po lulutuin, nirepack na din po natin yan. Kada isang balot, naglagay po ako ng 10 pieces. Ito pong hindi ko binalot, ito po yung titikman natin, ito po yung piprituhin po natin. Tapos ito, ilalagay na po natin to sa atin pong freezer. Dahil okay na po itong ating cheesy beef empanada, ngayon ito po ay piprituhin na po natin. So mabilis lang naman ito. Magpainit po muna tayo ng oil. Pag mainit na, ilagay na po natin itong ating mga empanada. So dito sa ating pong pagluluto, wala siyang problema basta nakasil po ng ayos yung ating pong empanada. Hihintayin lang po natin yung mag-brown na tulad po neto, magkabila. So kung itatanong nyo naman, tipid tips yung i-stock po sa freezer, itotow po ba yon bago iprito? Ako, dinediretso ko na yung prito kasi hindi naman siya maghihilaw basta alalay po natin ang apoy. Ganun lamang kung kadali lutuin itong ating cheesy beef empanada. Ito na mga katipid tips, luto na, talagang mainit-init pa po ito. Ngayon, titikman na po natin. Ang bango. Empanadang empanada. Ito yun. Wow! Wow. Masarap po yung ating cheesy beef empanada. Alam niyo yung tipo na dough pa lang is meron ng lasa and then malutong yung labas, may pagka-flaky po talaga ito. Lalo nang sumarap doon sa ating pong cheesy beef empanada, lasang-lasa yung beef at kahit kaunting cheese lamang po yung inilagay po natin, pero pagkagat po natin, malalasa din po natin yung dito. So, overall, masarap to mga katipid tips. Tapos, ang kagandahan pa dito sa empanada na to, pwedeng hindi po magsawa yung customer po natin kasi madaming palaman yung pwede po nating ipalaman. Pwede ang pork, pwede ang chicken, pwede yung ginawa natin dati, yung pizza nada, yung mga flavor ng pizza, ipinalaman po natin dito. Sobrang sarap mga katipid tips. Ang kagandahan dito, pwede nating ibenta ng luto at pwede rin naman po ang hilaw. Pwede po nating i-stock sa atin po freezer kapag merong umorder, saka lamang po nating lulutuin. So ngayon, ipapakita ko naman po sa inyo kung gaano po kalaki yung posible po nating subuin sa paggagawa po ng empanada. So mag-costing na po tayo. So yung costing na gagawin po natin costing pa rin po yun dito sa lugar po namin. So magko-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. So iba't ibang presyo yung mabibili po natin. Bawat araw, buwan, taon, nag-iiba din po ang presyo. Basta dito bibigyan ko kayo ng idea kung paano po natin i-costing itong niluto ko pong 1 kilo ng empanada. So umpisahan po natin sa dough po natin. So all-purpose flour, gumamit tayo ng 1 kilo and then nagdas po tayo ng 1/2 cup flour. So
So, ang total lang po na 67 pesos. Bali, ang isang kilo po ay 60 pesos. Pagsamahin na yung margarine at saka lard, 75 pesos. Pagsamahin na din po natin yung asukal, asin, tubig. So, sabihin na lamang po natin na 5 pesos kasi tigka-kaunti lang naman po yun. So, dito na po natin isama yung atin pong labor at saka yung atin pong oil na gagamitin sa pagpiprito. Sabihin na po natin na 75 pesos kasi isang kilo lamang naman po yung pinag-uusapan po natin at hindi din po ito matakaw sa mantika. Kaya ang total po lahat ay 217 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 65 pieces na nagawa po natin. At ang kakalabasan po nun, 3.33 po yung pinakang puhunan po sa dough po lamang. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung atin pong beef na ipinalaman. So, yung 600 grams, 235 pesos. Bawang sibuyas, counting oil, 10 pesos. Patatas, 50 pesos. Carrots, 36 pesos. Bell pepper, 10 pesos. At yung inilagay po natin, tigka-kaunti na pampalasa, sabihin na po natin na 15 pesos. Kaya ang total po lahat ay 356 pesos. Ngayon, hindi po natin natubos yung ipinalaman po natin. Kami natirang 1/4 dun sa niluto po natin. So, para mabilis lamang po yung pinaka-costing po natin, yung 356 na puhunan, i-divide po natin sa 4. Ang kakalabasan po nun, 89 pesos. Ngayon, i-times 3 po natin kasi 3/4 po ng palaman yung nagamit po natin. Ang total ng puhunan sa palaman na nagamit ay 267. Ngayon, i-divide po ulit natin sa 65 pieces na nagawa po natin. At ang kakalabasan po nun, 4.10 po yung pinakang puhunan sa ipinalaman po natin dito sa ating pong empanada. Ngayon, yung sa cheese po natin. Yung isang box po, 3/4 po yung magagamit po natin. 35 pesos po yung pinakang puhunan. I-divide po ulit natin sa 4. At ang kakalabasan po nun, 8.75. I-times 3 po ulit natin kasi 3/4 po ng isang box yung nagamit po natin. At ang kakalabasan po nun, 26.25. I-divide po natin sa 65 pieces na nalagyan po natin. Kakalabasan po nun, 0.40. Dito po natin na 0.57. Para mamaya wala na po tayong putal. Tuos na po natin lahat. Pag plusin na po natin. At ang kakalabasan po nun, 8 pesos po yung pinakang puhunan po natin kada isang empanada. Ngayon, kung itatanong nyo kung magkano po yung posibleng bentahan, pwedeng ibenta ng 12 to 15 pesos. Pero ako, tutuusin ko po sa 15 pesos po kada isang piraso. Hindi na sila lugi dito kasi fit yung palaman po natin, meron pang cheese, and then masarap din po yung pinakang dough po natin. Kapag minus po natin yung pinakang puhunan, so posible po tayong tumubo ng 7 pesos po kada isang piraso. At kapag itinimes po natin yun sa 65 pieces na nagawa po natin, posible po tayong tumubo ng 455 sa isang kilo na ginawa po natin. Ngayon, sasabihin nyo at itipid tips, wala pa pong packaging, merong bumili, saan ilalagay. Yung 55 pesos, sabihin na po natin na yun yung packaging. So, napis pa po yun. Kasi maliliit lamang naman na supot yung magagamit po natin dito. So, estimate sa isang kilo, posible po tayong tumubo ng 400 pesos. So, diba, sa pagninegosyo po ng empanada, malaki po yung posible po nating tubuin. Basta dito, sasamahan lamang po natin ng tiyaga, sipag sa paggagawa po nito at consistent. Hindi po talaga imposible na kumita po tayo dito. So, walang tapon dito mga tips, walang sira. Kasi, pwede po natin siyang i-stock sa atin pong freezers. Basta sasarapan lamang po natin yung timpla ng mga palaman po natin. Sigurado nakikita po tayo. So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay ng magandang negosyo at hindi po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!